Sa mga nasaktan dyan, na willing bumangon at willing lumimot. I'm a victim of your trials, cheating. Pero nandito pa rin ako bumabangon at tumatayo sa sarili kong paa. Kasi alam niyo kung bakit. Huwag kayong magpatalo sa sarili niyo. Sometimes masakit. Sinasabi natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Pero pag dumating yung araw na mapuno ka, lahat ng pagmamahal na nararamdaman mo, bigla na lang mawawala yan. Dahil ang pumalit sa puso mo ay puro na lang galit, sama ng loob. Kung hindi ka naman binigyan ng masaya, nandun na tayo yung masaya tayo ng time na kayo pa. Pero until you find out na you are not one option, nasasaktan ka lang. Kaya kung option ka, pangalawa ka, live it. Move on. Maraming mga bagay na hindi natin kayang bitawan kasi ang hindi natin kayang bitawan minsan sa buhay natin ay yung mga pinagsamahan. Diba? Kasi may mga pinagsamahan din naman tayo na masaya. Aminin man natin o hindi, pero naging masaya naman tayo. Pero at the end, lahat ng kaligayahan yun, lahat ng kasiyahan yun is it turns to hurt. Lalo na biktima ka ng betrayal, tsaka cheating. Walang kasing sakit. Yung halos hindi mo na maibuka yung mata mo sa kaiiyak. Hindi mo na kayang yung sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Pero at the end, kapag natuto ka, kapag natanggap mo ang lahat-lahat, napakadali lang. It takes time to forget everything. But it is not. Doesn't matter na hindi mo siya kayang kalimutan. Ang ilagay mo lang sa utak mo, sino siya? Ngayon. Nabuhay nga ako nung wala ka? Nung hindi pa nakilala? What if now na nakilala ko na tunay mong pagkatao, mananatili pa ba ako sa iyo? Kahit alam ko na niloloko mo ako. Diba? Masakit man sa isipin sa buhay natin, pero kailangan natin gawin yun. Kalimutan natin ang lahat, especially pag option ka. Pangalawa ka, mahirap. Kasi ipapamukha palagi yan sa'yo. Sabihin niya lagi sa'yo na pangalawa ka lang. You don't have to write. You know your place. Although you both you're not get married yet, but it is smaller na pangalawa ka nga lang naman, di ba? Nakakasakit ka ng ibang tao, nasasaktan ka, walang peace of mind. Yan ang pinakamasakit na tanggapin natin sa sarili natin. Kaya sa mga tulad ng mga naluloko, nabibetrayed, you need to move on, forget, and forget. You forgive it and forget. Kapag natuto kang magpatawad, mapapatawad mo din yung sarili mo. Natuto kang tumayo sa sarili mong paa na wala siya, magiging masaya ka. Hindi mo kailangang mag-stay sa isang tao na habang buhay ka namang sinasaktan. Habang buhay ka lang naman na wala kang peace of mind.
May mga bagay na tuwing matutulog ka, umiiyak ka. Kasi alam mo kung bakit. Iniisip mo, ano kayang ginagawa niya? Kasama niya si ganito, kasama si ganito. Diba sa kanya si Pilar? Kaysa naman yung lagi kang parang baliw. Lagi kang parang nasa psycho. Mag-decide ka na para sa sarili mo habang maaga pa. Leave it and move on. Let him go away and let her go yourself. Kasi darating ang isang araw, meron at merong taong magpaparamdam sa'yo ng tunay at totoo at magmamahal at tatanggap kung sino ka. Yung wala kang kaagaw, masaya ka, mabubuhay kang payapa, at ikaw lang yung alam mong mahal niya. Kaya let go, move on, and let him go. Especially, let her go yourself. Just pray to God that she can help you every time.